Lakas talaga ng kamandag ni Ogie Diaz sa mga mapagpaniwalang mahihinang nilalang. Ang dapat sana ninyong gagawin na sa tuwing may hanash si Baklitang Ogie ay ipagdasal na lang ninyo na bumalik sa kanya lahat ng pinagsasabi niya. Kasi si Ogie ang laki ng inggit niyan kay Kim. Samahan pa ng selos at galit. Kaya lahat ng paraan ay ginagawa niya kung paano niya sirain si Paolo. Lalong-lalo na si Kim. Pansinin niyo, basta may magagandang nangyayari sa Kim Pao, nangunguna-nguna yung Ogie na yan sa paggawa ng issue. Nakakabwisit pero pag merong pangit na nangyayari, siya pa rin ang mga maglalabas ng issue na nagdidiwang ang buong pagkatao niya sa tuwa tulad ng nangyari sa magkakapatid na Lakam. Sa isyong live-in, siya pa rin. Yung pumunta daw si Kim sa bahay ni Paolo, siya pa rin. San ka? Puro pulot lang kung saan-saan at kung kani-kanino. Yan si Ogie Diaz, ang chismosang marites ng Pilipinas. Yan ang kinabubuhay niyan, ang mga alam ng buhay ng may buhay, lalong-lalo na ang buhay ni Kim. Sikat kasi si Kim, kaya kay Kim lang siya nakatutok. Sana lahat ng problema ni Kim ay tumalbog kay Ogie ng mas dobleng problemang hindi niya kakayanin. Ogie, kung ano ang pinagdadaan ng problema ni Kim, sana mas pa ang dumating sa problema sa iyo. Kung hindi mo kakayanin, mapagbiro si Lord. Baka mabiro ka, malagyan ng salagubang yung utak mo. Dahil si Kim ay isang napakabuting tao, malinis ang puso sa kapwa, maka-Diyos, marunong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya dapat sa iyo manahimik at pumunta sa isang tahimik na lugar at manalangin. Ihingi mo ng tawad lahat ng paninira mo sa kapwa mo, lalong-lalo na sa Kim Pao. Baka sakali na luminaw yung nalalabuan mong pag-iisip. Maawa ka naman sa taong ginagawan mo ng sari-saring kwento. Walang katuturan. Mahiya ka sa sarili mo. Napaka-chismoso mo. Ayaw lang ni Kim magpa-interview sa'yo kasi makadyanin ka. Dapat mong gawin, pasikatin mo yung idolo mo bago malaos. Well, actually, ma'am, tungkol sa nakikisagap kung kani-kanino lang din. Minsan naman ganun din tayo. Actually, lagi nga din. Ganun din naman po tayo. Lalo na patungkol kina Kim and Paolo, mga ayuda kina Kim and Paolo, hindi ba? Ngunit subalit tatapwet, ang kasi dito, pag negative na, and ang nangyayari ay nasisira na yung image ni Kim. Sana hindi na ganoon. 'Di ba? Happiness na lang sana at walang paninira. Hindi sana nakakaano po ng hatred, nakakakuha at sagap ng hatred itong si Ogie. Kasi ayon itong mga hindi nagugustuhan ng mga fans ni Kim Chiu, napapansin daw nila na parang ang nangyayari sa vlog niya, dinadaan lang sa pero paninira. Na po tuloy siya ng mga fans na nagpapakalat ng hatred kay Kim, ginagawa ng issue si Kim Chiu. Anyway, speaking of Ogie, ito yung isa po sa sinasabi niya, yung live-in or magka-live-in na daw po ang Kim Pao. Alam naman po natin si Kimi, pagdating po sa live-in, talagang po siya, mapanindigan na kasal muna talaga siya. Ganun po si Kimi, talagang Filipina, talaga yan si Kim pagdating po sa pag-ibig sa mga ganyang bagay. Pero siya pinakalat niya na nagli-live-in na daw po ang Kim Pao. So sabi dito, may plano na din daw magpakasal sila Kim and Paolo na una lang mag-live-in. Both family approved, excited batch na. Ito pa, magka-live-in na sila. Hayaan nang maging masaya. Habang gawa ng issue. Huwag gawa ng issue. Parehas naman single sila Kim and Paolo. Pero
Do'n pa lang sa magka-live-in na issue na po yun, hindi ba? Hindi naman kasi lahat talaga mauunawaan at ang hindi naman lahat talagang hindi po magiging negative patungkol doon. Tulad niya, marami po nare-receive si Kim na negative comments tungkol siya na ano na raw, ganto ganyan, malandi and all. Hindi naman daw nakapagtataka kasi nasa itsura ni Kim, ganyan. So, bilang fan kasi masakit makarinig ng mga ganon, lalo na't alam naman po natin talaga ang tunay na pagkatao nitong si Kim Chu. Anyway, ayun, wag daw pong husgahan. May balak naman daw magpakasal, wag gawan ng issue. Pero may balak daw magpakasal ang Kim Pao. Nauna lang daw po ang live-in. Yan po ang hanas niya kay Kim Chu. Ayun dito sa caption, no? Ayan, galing mismo sa source, matagal ng live-in, kasal na sunod, approve sa family. So, ayan, mayroon pang nakaturo na Paulo's house and etc. 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 Kanyan. Anyway, kayo guys, anong inyong masisay tungkol dito sa ano po niya kay Kimi? Ayan, basta ikakasal naman na daw po ang Kim Pao. May balak magpakasal. Pero nauna na siyang mag-announce. Nauna na mag-announce kesa sa kanilang dalawa. Ewan ko na lang kung ma-pry itong si Paolo Avellino, maiinis at magagalit Kasi wala pa naman silang announcement ni Kimi. Hindi pa nga sila naglalabas ng detalye sa kanila pong relasyon. Pero siya ay pinapakalat na. So, kung si Pauline ma-pride at saka makitid pong utak, talagang papatulan. Pero tahimik naman si Paulo ngayon. Huwag sagarin, masamang magalit ang mabait. Ang pahayag na, dahil sa mga kumakalat na chika tungkol sa Kim Pao, ang mga bashers ni na Kim Chu at Paulo Avellino ay hindi dapat patulan. Ay may malalim at makabuluhang punto, lalo na sa panahon ngayon na napakabilis kumalat ng sismis at maling interpretasyon sa social media. Una sa lahat, natural lang na pag-usapan ng Kim Pao dahil pareho silang sikat, mahal ng publiko at may matibay na fanbase. Kapag may nakikitang kilos, larawan o simpleng pananahimik lamang, agad itong ginagawa ng kwento, minsan sobra, minsan malayo na sa katotohanan. Dito pumapasok ang problema. Ang chika ay nagiging dahilan para magkaroon ng bashers, hindi dahil sa tunay na pagkakamali, kundi dahil sa haka-haka at assumptions. Mahalagang tandaan na ang hindi pagpapatol sa bashers ay isang anyo ng maturity at respeto sa sarili. Kapag pinatulan ang mga negatibong komento, mas lalo lamang itong lumalaki at nabibigyan ng pansin. Sa mundo ng social media, ang atensyon ang gasolina ng bashers. Kapag pinansin mo sila, mas lalo silang gagana. Kaya ang pananahimik o pagiging classy sa gitna ng ingay ay hindi kahinaan, kundi lakas. Para kina Kim Chu at Paulo Avellino, malinaw na mas pinipili nilang ituon ang pansin sa kanilang trabaho, personal na buhay, at kapayapaan ng isip kaysa makisawsaw sa walang katapusang intriga. Bilang mga public figures, alam nila na hindi lahat ng opinyon ay kailangang sagutin. Hindi obligasyon ng kahit sinong artista na ipaliwanag ang bawat galaw nila para lang patahimikin ang mga mapanirang tao. Sa panig naman ng fans, responsibilidad din nilang protektahan ang idolo sa tamang paraan. Hindi sa pamamagitan ng pakikipag-away online, kundi sa papakita ng suporta, respeto at positibong mensahe. Mas malakas ang epekto ng tahimik pero solid na suporta kaysa sa maingay na sagutan na nauwi lang sa stress at gulo. Dagdag pa rito, dapat nating kilalanin na may hangganan ng pagiging fan. Hindi lahat ng bagay ay kailangang bigyan ng kahulugan at hindi lahat ng chismis ay kailangang paniwalaan. May sariling buhay sina Kim at Paulo. May karapatan silang maging pribado, magkamali o manahimik kung yon ang gusto nila. Sa huli, ang mensahe ay malinaw. Ang chika ay lilipas, pero ang dignidad at respeto ay mananatili. Ang bashers ay mawawala kapag wala nang pumapansin sa kanila. Ang tunay na suporta ay hindi maingay, ito'y matatag at may malasakit. Kung tunay na mahal ng fans ang Kim Pao, mas pipiliin nilang maging mahinahon, mapanuri at positibo. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang hindi pagpapatol ay isang tahimik, pero makapangyarihang panindigan. Ang masasabi ko sa balitang ito ay makatuwiran at napapanahon ang mensahe nito. Sa dami ng kumakalat na chika at spekulasyon tungkol sa Kim Pao, tama lang na ipaalala na hindi lahat ng naririnig o nababasa ay dapat patulan, lalo na kung ang pinanggagalingan ay intriga at paninira. Ipinapakita ng balitang ito na mas mainam piliin ang katahimikan kaysa makisabay sa gulo.
Ang mga bashers ay kadalasang nabubuhay sa atensyon. Kapag hindi sila pinansin, kusa rin silang nawawalan ng puwersa. Para kina Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na mas pinahalagahan nila ang profesionalismo at personal na kapayapaan kaysa pumatol sa lang katapusang usap-usapan. Para rin sa mga fans, nagsisilbi itong paalala na ang tunay na suporta ay hindi nasusukat sa pakikipag-away online. Mas mahalaga ang pag-unawa, respeto, at tiwala sa mga idolo nila. Sa halip na palalay ng issue, mas nakabubuting hayaang ang oras at katotohanan ang magsalita. Sa kabuuan, ang balitang ito ay naghihikayat ng pagiging mahinahon, mature at responsable. Isang magandang halimbawa kung paano dapat harapin ang chismis at negatibidad sa social media, hindi lang para sa Kim Pao, kundi para sa lahat ng public figures at kanilang mga taga-suporta. Sa totoo lang, hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa mga sikat na personalidad tulad ng Kim Pao. Kapag may nakitang larawan, kilos o kahit pananahimik lamang, agad itong binibigyan ng mali siya. Ang mas nakakalungkot, may mga taong handang manira o manghusga kahit wala namang malinaw na basehan. Dito pumapasok ang punto ng balita. Ang mga bashers ay hindi dapat patulan dahil kadalasan ang sinasabi nila ay produkto lamang ng haka-haka, insecurities o kagustuhang makuha ng pansin. Ang hindi pagpapatol ay hindi nangangahulugang mahina o walang pakialam. Sa halip, ito ay isang anyo ng emosyonal na katalinuhan at respeto sa sarili. Kapag pinatulan ng bawat negatibong komento, parang binibigyan mo ng kapangyarihan ang mga taong ang layunin lang ay manggulo. Mas pinipili ni Kim at Paulo na manatiling tahimik at kalmado at sa ganitong paraan ipinapakita nila na mas mahalaga ang kanilang kapayapaan ng isip kaysa sa pansamantalang ingay sa social media. Makikita rin sa balitang ito ang responsibilidad ng fans. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban online. Minsan, ang sobrang depensa ay nauwi rin sa dagdag na gulo at stress. Hindi lang para sa fans, kundi para rin sa mga artistang sinusuportahan nila. Ang tunay na suporta ay ang pananatiling positibo, ang hindi pagpakalat ng chismis at ang pagrespeto sa pribadong buhay ng mga iniidolo. Isa pang mahalagang punto ay ang paggalang sa hangganan ng mga artista bilang tao. Sa likod ng kasikatan ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay mga individual na may damdamin, pagod at personal na buhay. Hindi nila obligasyong sagutin ang bawat chika o patunayan ang bawat haka-haka. Ang pananahimik nila ay maaring paraan ng pagprotekta sa sarili at sa mga taong mahalaga sa kanila. Sa mas malawak na perspektibo, ang balitang ito ay salamin ng problema sa social media ngayon, ang mabilis na paghusga, kakulangan sa verifikasyon at kultura ng cancel at bash. Kaya ang panawagan na huwag patulan ng bashers ay hindi lang payo, kundi paalala na may kapangyarihan tayong piliin kung anong klaseng diskurso ang gusto nating palaganapin. Sa huli, ang chika ay pansamantala, pero ang reputasyon, mental health, at dignidad ay pangmatagalan. Kung tunay na mahal ng fans ang Kim Pao, mas pipiliin nilang maging kalmado, mapanuri, at may malasakit. Dahil minsan, ang pinakamatibay na depensa ay ang katahimikan at patuloy na paggawa ng tama. At iyon ang malinaw na mensaheng hatid ng balitang ito. May ilang mahahalagang punto pa na maaring idagdag sa balitang to upang mas maging buo ang pag-unawa ng publiko. Una, hindi lang bashers ang problema, kundi ang mabilis na pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Maraming chika ang nagsisimula bilang biro, hula o edited na content, pero kapag na-share ng paulit-ulit, nagmumukha na itong totoo. Kaya mahalagang paalala ito sa lahat na maging responsible sa pag-like, comment at share dahil kahit simpleng engagement ay nakakadagdag sa pagkalat ng intriga. Ikalawa, may epekto rin ito sa mental at emotional health ng mga artista. Kahit pasanay na sila sa spotlight, hindi ibig sabihin ay immune na sila sa masasakit na salita. Ang patuloy na pambabash ay maaring magdulot ng stress, anxiety at emotional exhaustion. Sa ganitong konteksto, ang hindi pagpapatol ay hindi lang strategy, isa itong paraan ng self-care. Ikatlo, dapat ding kilalanin na may limitasyon ang pagiging invested ng fans. Ang paghanga ay hindi nangangahulugang may karapatan tayong manghimasok sa personal na buhay ng mga iniidolo natin. Kung may tunay mang nangyayari o wala sa pagitan ni Kim Chiu at Paulo Avellino, sila lang ang may karapatang magsalita tungkol dito sa oras at paraang nais nila. Ikaapat, magandang idagdag na mas tumitibay ang imahe ni Kim at Paulo dahil sa paraan ng kanilang paghawak sa issue. Sa halip na pumatol, pinipili nilang manatiling profesional at tahimik. Para sa marami, ito ay tanda ng maturity at respeto.
mga katangiang mas pinahalagahan kaysa sa pansamantalang ingay ng sismis. At panghuli, ang balitang ito ay maaring magsilbing paalala at aral sa mas malawak na komunidad ng social media. Hindi lahat ng opinyon ay kailangang ipahayag at hindi lahat ng issue ay kailangang palakihin. May kapangyarihan tayong pumili ng kabutihan, katahimikan at respeto. Sa kabuuan, ang dagdag na mensahe ng balitang ito ay malinaw. Ang katahimikan, paggalang at tamang pag-uugali ay mas makapangyari kaysa kahanong paninira. Kung mawawala ang atensyon sa bashers, kusaring mawawala ang kanilang boses.